morning mga kapatid! Mga biga buklas sa wika ng mga kapatid nating Bulinaw, i-manifest na natin ang isang matingkad at mapagpalang araw para sa atin ngayong November 19 na po. Lalo na nga't sa ngayon, wala na pong binabantayang bagyo o sama ng panahon sa bansa. Oh yes, Mama Dibs, pero syempre po, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa mga lugar na napinsala ng mga nagdaang bagyo dito sa bansa. Particular na po sa mga kapatid natin sa Catanduanes, Pangasinan, Nueva Vizcaya, kung saan may ilang mga nasawi. Sa lahat ng naapektuhan po, ang amin pa rin pong malasakit at panalangin. Tama ka dyan, Andre. At patuloy rin po ang paalala natin sa mga lugar na binayo ng mga sama ng panahon. Mag-iingat pa rin po dahil din naman sa mga banta ng pagguho sa lupa o ng lupa. Sa iba naman nating kapatid, stay updated pa rin at ngayong alas 5:30 na, tutok na po sa amin. Ngayong nalalapit na ang Pasko, may lugar na dinayo ang ating Nyora Mami Chiki na patok sa kanilang mga abot-kayang ceramics na hit na pangregalo. Yan. Ang ating Maui the Explorer naman sa isang playground bumisita. More saya pa tayo dito sa inyong paboritong morning kasalo, mga kapatid. Pero sa ngayon po, nako, eto na. Dediretso na po tayo sa pasada ng mga balita. Nag-iwan nga po ng matinding pinsala sa maraming lugar sa bansa ang bagyong Pepito. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, 7 magkakamag-anak ang patay sa landslide sa Nueva Vizcaya. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian? Ganito ang eksenang nadatnan namin sa barangay Masok sa bayan ng Bayombong pagkatapos daanan ng bagyong Pepito. Nagkalat ang mga bumagsak na puno, ang ilang poste ng kuryente halos mabuwal. May mga kawad din ng kuryenteng nakalaylay. Dahil sa pangambang ito ay mga live wire, dahan-dahang binaybay ng aming team ang kalsada. Dito naming inabutang nag-aayos ng bahay ang mga residente. Bayanihan na lang daw silang magkakapit-bahay. Pinakaproblemado si Mang Gilbert na hindi malaman kung paanong pagtatagni-tagniin ang natira nilang bahay. Wala na ang kanilang bubong, butas pati ang dingding ng kanilang palikuran. Kahit zero lang po, okay na po yan. Yung kan po, gamit ng mga bata, nabasa kasi po lahat. Dito naman sa sitio Hukhukyong sa bayan ng Ambagyo, mas matinding trahedya ang iniwan ng bagyong Pepito. 7 magkakaanak ang nalibing ng buhay dahil sa pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyo. Kasama sa mga nasawi ang 8 taong gulang na bata. 3 pang kaanak din nila ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, lumikas daw sila at sumilong sa isang kapilya. Dito sila inabutan ng landslide. Yung pinuntahan nga nila ay hindi yon yung designated evacuation center. So, yung pinuntahan, sir? Yes po. So, we encourage na sa mga susunod na undertakings natin at sa lahat ng undertakings natin, we only go to the designated evacuation centers. Nakuha na ang mga labi ng 7 nasawi habang nagpapagaling naman sa ospital ang mga nakaligtas. Sinisikap ngayon ng lokal na pamahalaan na maabutan ng tulong ang mga kababayan nating nasa lanta. Puspusan din ang paglilinis sa mga kalsada pero aminado silang simula pa lang ito ng mahaba nilang pagbangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Na syempre nakikiramay tayo sa 7 na magkakamag-anak na namatay sa landslide sa Nueva Vizcaya at I'm sure marami sa mga kapamilya nila ang hanggang ngayon ay nagdadalamhati kaya kasama niyo po kami at nananalangin po kami para sa kanila at sa inyo. Alam niyo, ang mga kwentong ganito ay hindi na naging stranger sa atin because 4 na magkakasunod na bagyo yan no, na naranasan natin. Oo. Yun nga yung sinasabi nila, supposedly aalis sila, mag-evacuate sila, umalis sila dun sa tahanan nila. Pero pupunta sila dun sa isang lugar sa chapel, if I'm not mistaken. Pero hindi naman pala yun yung designated na evacuation center. So napakasaklap lang. Pero ito nga, ang Nueva Vizcaya ay magde-declare daw ng state of calamity para mas mapabilis yung pagbibigay ng relief efforts dun sa mga kababayan natin na deeply affected nitong bagyong Pepito. Nagpapagaling naman po yung 3 kaanak na nakaligtas. Ayun nga po, muli, nabanggit na nga po ni Dimples na amin pong panalangin
at malasakit po doon sa pamilya ng mga nawalan, lalo na yung 8 taong gulang na bata na nasawi dito. So patuloy nga ang clearing operations habang marami pa rin pong bahagi sa Nueva Vizcaya ang walang kuryente dahil sa mga nagtumbahang pong mga poste. Samantala, wasak ang daan-daang bahay sa Catanduanes po nang tumama ang super bagyong Pepito. Pati mga paaralan nasira. Nasa frontline po ng balitang yan si Gio Robles. Sa lakas ng hangin at ulang dala ng super bagyong Pepito sa bayan ng Pangaliban sa Catanduanes, napayuko na mga halaman at puno. Doon unang naglandfall ang super typhoon matapos ang magdamag na pananalasa. Ito na ang iniwan ng super bagyong Pepito. Mga wasak na bahay, ang ilan nawala ng bubong matapos tangayin ng napakalakas na hangin. May ibang sahig na lang talaga ang natira. Ang bahay na ito naman, Tira ay bubong na lang. mas malala naman ang iniwang pinsala ng super bagyong Pepito sa bayan ng Bagamanok. Tuluyang nabuwal ang mga bahay na gawa sa kahoy. Halos wala na ring natira sa paaralang ito. Halos ma-wipe out naman ng malalaking alon ang mga bahay malapit sa dagat sa bayan ng Karamuran. Sa bayan naman ng Viga, napahawak sa kisame ang mga tauhan ng MDRRMO para hindi tuluyang bumigay dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nagkalat na mga yero at naputol na sanga ang bumungad sa mga residente matapos niyan. Pati nga mga bubong ng mga classroom sa San Jose National High School, tinangay rin. Problema tuloy ng mga guro kung saan magkaklase. Sa bayan ng Gigmoto, pati mga truck tumagilid sa lakas ng hangin. Karamihan sa mga residente wala nang babalik ang tahanan. Ayon sa Office of Civil Defense Bicol, Catanduanes ang pinakanapuruhan ng super bagyong Pepito sa buong rehiyon. Naka-experience sigurado ng storm surge. May rain-induced landslides or rockfall and flooding incidents din po. Tiniyak naman ng OCD na papunta na ang tulong. May mga darating na pong family food packs via air and water asset kasama din ang non-food items. May papadala din pong mga water lorry at 2 emergency telecommunication mobile command vehicles from DICT and DSW to Catanduanes. Samantala, balik biyahe ng mga sasakyang pandagat patungo ng Catanduanes. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Catanduanes po kasi talaga ang talagang pinaka-naapektuhan ng super bagyong Pepito. Nasa 500 na bahay daw po ang nasira nga dahil sa super bagyong Pepito. Pero sa kabila niyan, wala naman daw nasawi. Kanina nabanggit nga natin ating panalangin doon sa mga pamilyang mga kaanak na nasawi. Pero ito nung naglandfall si Pepito ay wala naman pong nasawi dito sa Catanduanes. At ayan, ayon nga kay Governor Joseph Cua, Yes. 34,000 na pamilya o 100,000 na residente ang naapektuhan nung nagkaroon ng Pepito sa Catanduanes. And you can just imagine the gravity of or magnitude ng kailangang rehabilitation gawin dito. Kasi halos na-cover, ito yung mga videos na nakikita po natin before na yung mga bubong na lang ang nakikita mo. Totoo. Pero ina-attribute nga nila, sabi nga ni Andre, di ba, na zero casualty doon. Yes. Ina-attribute nila yung maagang pagpapalikas dun sa mga kababayan natin. Kaya kahit paano nakaiwas sila dun sa mga casualties. Pero sinasabi nila, itong bagyo daw na ito na Pepito ay parang typhoon Rolly ng mga nakaraang taon na sobrang lakas. Sobrang lakas. If you can remember typhoon Rolly. Okay, sige, ilang oras naman nagtiis ang mga residente bago maabutan ng tulong sa isang bayan sa Aurora. Ang mga kalsada kasi sa lugar, nilamon na ng baha. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mga bakwit na nagsisiksikan sa mga evacuation center, baha sa mga barangay, at mga bumagsak na puno at poste ng kuryente. Yan ang iniwan ni Super Typhoon Pepito sa bayan ng Dipakulaw sa probinsya ng Aurora. Ang Dipakulaw ang isa sa pinakanapinsala sa 7 bayan sa Aurora. Matapos dumaan ni Super Typhoon Pepito dito sa bayan ng Dipakulaw, ito na ngayon ang sitwasyon ng lugar. Maraming palayan ang pinalubog na at nagmistulang dagat na. Ganito rin ang sitwasyon ng ilang mga barangay na na-isolate ilang oras matapos dumating si Pepito. Apektado ang kabuhayan ng maraming magsasaka, gaya ni Mang Rogelio Marsan. Hindi niya raw akalain na lulubog sa baha ang kanyang bukid. Buti na lang, nakatakbo raw siya nang rumagasa ang baha sa palayan. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. 8 oras isolated ang bayan ng Dipakulaw dahil sa binahang kalsada. Maraming bahay ang lubog sa baha. Ang iba, nabagsakan ng puno at nilipad ang mga bubong.
Nakita namin kung gaano yung devastation ng bahay, ng mga ari-arian ng ating mga kababayan. Kagabi po, isolated po talaga kami kasi halos lahat ng daanan namin is unpassable. Dagdag kalbaryo pa ang brownout at walang signal sa lugar. Nasa 800 pamilya mula sa 7 coastal barangay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kailangan daw nila ngayon ng pagkain at pampagawa ng bahay. Sa kabila ng tindi ng pinsala, wala namang napaulat na nasawi, lalo't napaghandaan daw ng LGU ng Dipakulaw ang pagtama ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi rin po nakaligtas ang Pangasinan sa bagsik ng bagyong Pepito. Posible pa raw abutin ng 1 linggo bago tuluyang humupa ang baha sa ilang bahagi ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Naabutan pa ng News 5 na inaangat ng mga guro at ilang bata mga nabasang gamit sa loob ng kanilang classroom sa Buenlag Central School. Dahil yan sa matinding ulang ibinuhos ng bagyong Pepito sa bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan. Kaya ang eskwelahan inabot ng hanggang binting baha. Ang daming nasayang, mga kailangan ng bata. Hindi rin namin alam kung paano kami magsisimula yung ganito na sitwasyon. Tila naging lawa na rin ang school grounds dahil sa baha. Dahil dito, modular muna magiging klase nila. Binahari nitong paaralan nung bagyong Christine pero hindi kasing taas kaya gumamit pa sila ng mga tabla ng kahoy gaya nito na nagsilbing tulayin ng mga estudyante at guro. Pero dahil sa taas ng tubig na iniwan naman ng bagyong Pepito, wipek na at lumutang na lamang itong alternatibo sanang tawiran. Walang tigil naman sa paglilimas ang pamilya ni Nanay Elsa. Abot binti pa rin kasi ang tubig na pumasok sa kanilang bahay dahil sa magdamag na ulan. Natatakot kami, baka bigla lalaki ang tubig. Hindi kami makalabas kaagad kasi natutong kami paggabi. Ganito ang kalbaryong tinitiis ngayon ng mga residente sa Sitio Lasip. Posibleng umabot pa raw ng 1 linggo bago tuluyang humupa ang baha. Yung mga dating daanan ng tubig, nasaraduhan na kasi nagtambakan. Di mo rin sila masisisi kung gusto nilang tambakan dahil private property. Namigay na ang lokal na pamahalaan ng libreng gamot sa mga residente laban sa sakit na leptospirosis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Higit po sa tulong sa mga nasalanta, pagkakaisa sa panalangin ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng sunod-sunod na mga bagyong nakanasan ng bansa. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. 6 na bagyong sunod-sunod ang humagupit sa bansa. Bukod sa ibinibigay na tulong ng gobyerno, panalangin ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan sa Philippine National Prayer Breakfast sa Malacanang. Collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the destruction that they bring. Sama-samang nagdasal ang iba't ibang kinatawan ng simbahan. The world and our country are facing so much divisiveness in belief, in politics, even generational and cultural differences. These often make us forget our humanity, that we are one in our shared goal to serve our fellow Filipinos, to help the Philippines flourish. Lalo na ngayon na may naitala ng 1 patay sa Camarines Norte, bunsod ng bagyong Pepito. One casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Sabi ng Pangulo, pagod na ang first responders pero hindi raw titigilan ang rescue at relief operations. Panawagan ni PBBM sa publiko. Sana naman pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit na sinasalanta at kahit papano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naniniwala naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senator Antonio Trillanes IV. Welta naman ang palasyo, guni-guni lamang yan ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan.
Ito ang derechahang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasunod yan ng pagsiwalat ni Trillanes sa Quadcom hearing na higit 2 bilyong piso umanong drug money ang pumasok sa iba't ibang bank accounts ng mga Duterte. Balak na raw ni Digong nakasuhan ng libel si Trillanes dahil sa mga paratang nito. Pero kumbinsido ang dating Pangulo kung bakit sila pinupunteriya ni Trillanes. Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Sagot naman ng palasyo. Ano? Ganun na lang. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan dahil hallucination na yan. Hindi rin naniniwala ang ilang miyembro ng Quad Committee na may ugnayan si Trillanes sa Malacanang. Kahit noon pa man daw ay kritiko na ni Duterte si Trillanes. He's been deep with his own investigation since the Senate pa. I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Naniniwala naman si Congressman Pantaleon Alvarez na pamumulitika lang ang ginagawa ng Kamara sa dating Pangulo. Depensa pa ng kilalang kaalyado ni Digong na si Congressman Alvarez sa halos 13 oras sa pagdinig ng Quadcom, wala raw bagong impormasyong lumabas at wala rin daw batayan para magsampa ng anumang kaso. Tingin pa nga ni Alvarez, pwedeng tumakbo pa ulit sa pagka-presidente si Duterte sa 2028. Ayon daw kasi sa konstitusyon, nakaupong presidente lang ang bawal tumakbo for re-election. Hindi raw niyan sakop ang dating Pangulo na hindi naman incumbent. Sagot naman ng mga kongresista, Good luck po. God bless. Nagbabalita mula sa Frontline, Morgan Enriquez, News 5. Okay, ito na nga ang sinasabi nila. Sabi ni Pangulong Duterte daw, pakawala daw. Ng Ng Malacanang. Malacanang. No? At ang balik naman nila ay, naku, guni-guni, nag-hallucinate ka lang. Di ba yun yung sinasabi nila? Ito, di ako nagbibiro Pag sa netizens, ang tawag nila dyan, delulu, di ba? Delulu. O yung delulu. Gen Z term yan na. Pero ibig sabihin, akala ko yung Gen Z term na yun, hindi aabot sa ganitong usapan. Umabot Pero hanggang sa akalain mo yun, gobyerno. pati doon pala, merong ganong klase. Ano bang konteksto dito? Sinabi ni Executive Secretary nga Lucas Bersamin na hindi totoo yun at it's just a hallucination. Konteksto. Konteksto. But to be fair naman, sinabi nung ibang mga kongresista natin dyan na noon pa man talagang kritiko na ni Pangulong Rodrigo Duterte itong si Trillanes. And if you can remember, last week, diba nasabi ko yung pagdating doon sa usapin ng bank secrecy law, ay hindi lang naman nung last week lang pinag-usapan yun. 2016 na una na yung binanggit na inungkat ni Antonio Trillanes. Talagang sila, kumbaga, number one enemy sila. Diba? So ngayon, pinag-aaralan ng mga kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte na sampahan ng kaso si Antonio Trillanes. Dahil nga daw dun sa mga sinasabi na libelous na claims. Libelous, Sinasabi kasi ni Trillanes na kunyari lang yan, peke lang yung war on drugs yan. Dahil sa totoo lang, yung mga pera na ginagamit nila ay ginagamit yun from yung, sa sindikado daw ng droga. At sinabi din ni dating Senador Sonny Trillanes na every time daw na mababak sa wall si dating Pangulo Duterte about the bank secrecy law, lagi daw kumbaga may binabanat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang diniderail, ganun ba? Every time his back is against the wall. This is according to dating Senator Sonny Trillanes. Of course, these are the things we don't like to see sana hanggat maaari. Kasi galing tayo dun sa isang balita na nag-aambahan sila. Yes. Hindi ba? And now, we're calling each other names. And sometimes, kapag ikaw, normal kang mamamayan, nanonood ka, inisip mo, ano namang nangyayari? And I really hope na in all this, pag nag-subside na lahat ng tawagan nila, ambahan nila, mapag-usapan talaga natin yung pinaka-interest ng mga mamamayan. Pero ang sinasabi nga dito ni Antonio Trillanes, last week kasi na-interview ko siya, ang sabi niya, yung transcript daw nung naging hearing ng Quadcom na ipasa na niya sa ICC. Ay, yung sinabi niya. Kasi na-pass your pepper. Yes. Paper. Na-pass your paper na kasi, di ba, when you're finished, pass your paper. So, ibig sabihin, si Senator Trillanes ay naibigay na niya sa ICC. Ang tanong, may sagot na ba? Yan ang aabangan natin. Kasi sinasabi niya, baka daw January ay maihain na yung arrest warrant from ICC. Ayan na. Eto, kambyo naman tayo sa iba pang balita.
4 ang patay, kabilang ang isang bata matapos araruhin ng 16-wheeler ang 3 motorsiklo sa Pasig. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ompauco. Nagkalat ang mga kargang bigas ng 16-wheeler truck na ito matapos madisgrasya sa intersection ng Lanusa Corner Ortigas Avenue sa Barangay Ugong sa Pasig City nitong weekend. Nawasak naman ang 3 inararo nitong motorsiklo. 4 ang nasawi sa aksidente, kabilang ang isang batang 4 na taong gulang. 3 pa ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Ayon sa naarestong truck driver, nawalan siya ng kontrol ng lumiko sa intersection. Maaaring dahil daw ito sa bigat ng kargang bigas ng truck. Iginit din niyang hindi siya nakatulog at hindi rin nakainom. Hindi na daw po makontrol, kaya sabi ko wala na tayong preno. Sinasabi ko po sa kanila, hindi ko naman po sinasadya at aksidente po, sana po mapatawad po nila ako. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga biktima. Gaya ni Tatay Delmo na nawala ng pamangkin at apo sa disgrasya. Parang anak ko na yun, mismo yung namatay, parang anak ko na yun. Kaya ngayon masakit yung bata pumupunta sa bailo. Sabi pa ng ibang kaanak, dumating naman daw ang may-ari ng truck para mag-alok ng tulong pinansyal. Pero nakukulangan sila rito. Yung 75,000 ba, kasya yan? Itawid sa patay, borol, lamay, paglibingan. Kulang na kulang. Tapos siya pang matapang kagabi doon. Wala pang bagong pahayag ang may-ari ng truck kaugnay sa hiling ng mga naulila. Sasampahan naman ang truck driver ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious injuries, at multiple damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ompauco, News 5. Samantala, sugatan po ang 25 Boy Scout at Girl Scout at kanilang mga guro't magulang nang tumagilid ang sinasakyan nilang truck sa Misamis Oriental. Papunta sana sa isang jamboree event ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Aboy, ginukotabang Diyos ko! Napasigaw na lang ang babaeng yan habang humihingi ng tulong. Ay, ginukotabang! Tabang. Isang lalaki ang nakahandusay. May mga estudyante namang tumatakbo at umiiyak. Ang mga biktimang yan, sakay ng tumagilid na truck noong Biyernes sa Barangay Sibangtan sa bayan ng Talisayan, Misamis Oriental. Nasa 50 ang sakay ng truck. Kabilang ang mga estudyanteng miyembro ng Boy Scout at Girl Scout, kanilang mga magulang at guro. Base sa investigasyon, papunta sila sa isang District Scout Jamboree event. Pagdating sa pataas na bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol sa truck ang driver. Hanggang sa tuluyang tumagilid ang sasakyan. Walang namatay, bagamat kalahati ng mga sakay ng truck ang nasugatan. Agad silang dinala sa ospital at na-discharge naman na. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima sa truck driver. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Ito, tumilapon yung ibang nakasakay. Alam mo, nakakatakot talaga. Hindi pa natin napansin yung mga balita ngayon. Grabe, no? And I think siguro dahil yung mga daan din natin, medyo malambot at madulas pa ngayon. Kaya dapat sa mga motorista po natin, sadyang ingat pa po, lalong-lalo na ito yung mga lugar kung saan medyo tinamaan talaga ng mga bagyo natin itong mga nakalipas. Naalala ko tuloy yung di ba kasi mga Boy Scout and Girl Scout, naalala ko tuloy yung, alam mo yung sa May Morato, di ba yung mga streets doon, yung Scout, Yes. Yun yung mga scout, mga Boy Scout na namatay sa plane crash, diba? So naalala ko tuloy sila. Hindi, wala naman nasawi dito. Pero hindi naman sugatan. nasawi nga. Ngayon, nag-recover po sila, nagpapagaling na, pinauwi na nga. Kaya lang yung trauma. Yes, totoo. Siyempre, traumatic experience nga naman yun na pagdaanan to. Pero kami po'y... mabuti na lang at sugatan lang. Okay, nasa magandang kalagayan na po kayo. Okay, ito naman po na ospital ang halos 400 estudyante at kanilang kaanak matapos kumain ng spaghetti sa Buena Vista, Guimaras. Base sa investigasyon ng pamilya ng isa sa mga estudyante ang nagluto ng 70 kilo ng spaghetti. Inihain ito sa isang convention sa Guimaras State University noong Biyernes. Kalaunan, nakaramdam na sila ng sintomas ng food poisoning gaya ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka at diarrhea. Humingi ng paumanhin ng pamilya ng estudyanteng nagluto ng spaghetti.
Nagbigay naman ng tulong ang pamunuan ng Guimaras State University para sa pagpapagamot ng mga biktima. 370. Okay. Mahirap no? Yes, alam mo, maramihang luto. ako naman, yung mga ganitong pagkakataon, hindi natin ine-expect talagang mangyayari. And somehow, nobody wants to hurt a lot of people, no? And ako siguro, nung nag-school ako for culinary, nag-end-run ako. At nagluluto din ako dahil kapampangan ako. Alam mo, kapag maramihan ng luto, diba, usapan natin last time, na medyo medyo delikado in the sense na ang karne, lalo na pag kaya naiwan ng matagal at maramihan mong niluto, delikado yan. May mga contaminants na pwedeng lumapit sa ingredients mo pag marami. Kasi pag nilagay mo yan, hindi yan parang sa isang table lang, isang malaking lugar. Pati yun nga, 372 na estudyante. So, ibig sabihin, gano'ng karaming spaghetti ang niluto? 70 kilo. 70 kilos, kaya tama mahirap ba? yan yung food handling. 70 kilo, tama. 70 So, kilos. noon sa amin, merong tinatawag na certification, pang serve safe. Bakit importante yan? Kasi nga, pag maramihan ng luto mo, lalo restaurant to, meron niyang mga kalampatang kailangan, minimake sure mo na safe. At lalo to mga bata ito. At saka feeling ko, Mami din saka Andre, kasi spaghetti to, tomato sauce, madaling mapanis yan. Baka mamaya, diba, nasa isang lugar na talagang medyo nagpawis yung kaya napanis. So many different factors actually. But I hope na, sabi nga, ang Guimaras State University daw ay nagpabibigay naman ng tulong ngayon sa mga naapektuhan. So maraming salamat po. At para sa mga kapatid nating nanonood, anytime na ganito, meron tayong gagawin, please make sure po na safe palagi. Lalong-lalo na pagdating sa ini-ingest or sa pagkain. Tama. Mamaya yung ulam, hindi naman, ano bang ulam natin? Sa'yo ko ibibigay. Grabe ka naman. Ito po, busina naman po tayo sa mga kapatid nating motorista. Bahagyang mas magaan na po sa bulsa ang singil sa produktong petrolyo. Simula kasi ngayong araw, mga kapatid, epektibo na po ang 85 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Nasa 75 centavos naman po kada litro ang matatapya sa diesel at 90 centavos sa kerosene. Ayon po sa Department of Energy, dahil yan sa tinatayang paghina ng demand sa langis. Sinabayan pa yan ng paglamya ng ekonomiya ng China. Humina tuloy ang konsumo ng langis sa Beijing, kaya't bumaba ang pandaigdigang presyo nito. Nagluluksa naman ang OPM scene sa pagpanaw ng bokalista ng sikat na 90s rock band na AGs. Kinumpirma mismo ng AGs ang pagpanaw ng kanilang vocalist na si Mercy Sunot sa sakit na cancer sa edad na 48. Sa post ng banda online, nanawagan sila na alalahanin ang naging buhay at iiwang legacy ni Mercy sa kanilang mga awitin. Bago ito, nakapag-TikTok pa si Mercy matapos siyang sumailalim sa isang operasyon. Humiling pa siya ng panalangin para sa kanyang laban. Kanyang laban sa breast at lung cancer. 1995 nang mabuo ang AGs na pinangungunahan ni Mercy ang kanyang mga kapatid na sina Juliet at Ken. Kilala ang AGs sa mga kantang Luha, Halik, Basang-basa sa ulan at iba pa. Busog naman po ang Bloom sa mga pasabog ng Nations Girl Group natin sa kanilang Grand Beanieverse Concert. Grande kasi ang pasok ng girls sa kanilang bulaklaking entrada. Opening strong ang Beanie with their hits gaya ng Pantropiko at Salamin Salamin. Ibinida rin nila ang kanilang vocals sa ballad version ng Lagi. Patalbugan din ang girls sa kanilang duo performances. Nakipagsabayan din sa kanila sina Gary V at Regine Velasquez. May kulitan portion pa with drag queens. Mamayang gabi naman itutuloy ng Beanie ang naudlot na Sunday concert. Sa ibang update naman po, ikinasal na ang longtime partner at Ben & Ben members na sina Pat Lasaten at Agnes Reoma. At sa kanilang social media, ibinida ng Patness ang ilang tagbo sa kanilang naging kasal sa Los Angeles, California. Intimate garden wedding ang nangyari na dinaluhan ng ilan nilang malalapit na kaibigan at kaanak. Kabilang na syempre ang kanilang mga kabanda sa Ben & Ben, 2022 lang nang ma-engage sina Pat at Agnes. Good news ito ahead of their upcoming concert sa MOA Arena sa December 14. Christmas is truly in the air dito sa ating Kapatid Network. Inilabas na po ang bongga at star-studded Christmas station ID natin na hatid saya ang Paskong Kapatid. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Ang
bilis ng panahon, ramdam na ang Paskong Kapatid. Kompletos rekados ang tuwa sa bagong Christmas Station ID ng TV5 na hatid saya ang Paskong Kapatid. Lahat ng kapatid shows sama-samang nakisaya gaya ng The Purse Family, pati ang Will to Win. Hindi rin kompleto ang saya kung wala ang pambansang noontime show na Eat Bulaga. Pati nga si Tanggol Coco Martin, aba, all smiles din. Presid din ang saya ng Good Morning Kapatid, Frontline Tonight, at Frontline Pilipinas Family, pati ang News 5. Pero mas masaya at espesyal ang Paskong Kapatid kung kasama rin ang mga mahal natin sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Warfuri, News 5. Sa ibang balita mga kapatid, nakawala sa kulungan ang 200 unggoy at nagkalat sa isang probinsya sa Thailand. Sa isang viral video po, makikitang tumatakas ang mga unggoy mula sa isang enclosure sa Lopburi. Nasira raw kasi ang isang bahagi nito, kaya't umeska po ang mga unggoy. Pinaligiran pa nila ang isang police station. Ang iba, nakaakyat pa sa bubungan nito. Napilitan tuloy ang mga pulis na magkulong sa loob ng estasyon. Sa ngayon, naayos na raw ang kulungan at naibalik na ang 40 mga unggoy. Patuloy namang hinuhuli ng mga otoridad ang mga natitirang nakawalang unggoy. Matagal na raw problema ang mga unggoy sa Lopburi. Noong nakarang linggo lang din, nagkalat ang mga unggoy sa kalsada at nakuhanan pa ang kumukuha ng pagkain sa mga truck. Sinimulan na raw ng mga otoridad ang pagkulong sa mga ito. Mga kapatid, 36 days na lang, Pasko na, wala na talaga makakapigil pa. Eto na. Sa mga naghahanap pa rin ng pangregalo, sagot ko kayo dito sa Kita Tayo! Ayan. So ano ba itong mga nandito mamaya pag-uusapan natin? Pero of course, dun sa mga mahilig mag-journal, eto, ang dami nating mga choices dito. Ito, tulad itong mga notebook na to na may mga Bible verses pa. Ito, journal organizer, 'di ba? Ano pa? Meron tayong mga key holder. Yan. Pero teka, itong mga produktong na to na nasa harapan ko po ngayon ay hindi lamang basta-basta material na regalo ha, dahil nakakatulong din po ito sa mga nanay para magkaroon din ng extra income. Kung paano? Yan po ang ating isi-share sa inyo mamaya. Patok at aesthetic na wear home o kagamitan sa kusina, perfect gift ideas yan this season. Saktong-sakto po dahil may dinayong pamilihan si Mama Nyora Chiki sa Barangay Nayong Kanluran sa Quezon City. Mommy, good morning. Share mo naman sa amin kung magkano ang bentahan dyan. I like that a lot. Oh my gosh! Nako! Parang ayoko i-share kasi kailangan kayo pumunta dito. Grabe, nung bagong pasok ko at syempre kasi maaga pa, so hindi pa sila bukas. Ako lang ang nandito. Parang nahihilo na ako. Hindi ko alam kung saan ako unang titingin. Grabe! Ang mga produkto dito and as promised ng kapangalan ng kanilang tindahan, mura dito! Nasa Quezon City po tayo at papakita namin sa inyo iba-ibang mga plato, mga spoon and fork, mga houseware, mga blue and white, colored, lahat ng kulay. Nako, excited akong mag-tour kayo dito. Pero bago yan, we will entice you. Kami ay aakitin namin kayo sa mga presyuhan dito para lalo kayong ma-excite. Ang mga plato po dito nag-range mula 94 pesos to 264 pesos. Meron din silang mga cutlery, mga spoon and fork. Nasa mga 135 pesos lang yan. Knives, 135. Cutlery, iba-ibang klase kasi meron mga high-end, meron mga mas affordable. So kung gusto niyo yung talagang super special, umaabot pa yan ng 1,100 pesos. At meron din sila syempre mga baso, mga glassware from 16 pesos all the way to 680 pesos. Yung mga mahilig magkape-kape dyan, yung ating mga manonood, 238 to 436 ang kanilang mga specialty mugs.
At meron din mga pichel. Ito ha, pwede kayo makakuha ng pichel na 190 pesos o kaya naman yung super extra over na 1,600 pesos na pwede paregalo sa inyong special someone. Meron din mga bowls, syempre, 138 to 264 ang range. At ang mga napkin ring, meron ng mga 95 pesos hanggang 425 pesos. At ang placemat, 140 to 630 pesos. Yung mga charger plate, ayan, alam ni Mami Dimps yan kapag ka nag-cater, di ba? Pwedeng nasa 125 pesos, pwedeng high-end nasa 680 pesos. Yan ang range. At alam nyo ba yung cheese board? Ayan, kung mahilig kayo mag-serve ng mga charcuterie, yan, yung mga appetizer, mga cheese and cold cuts. Yan, meron sila lalagyan dito from 365 to 585. At kung kayo ay namili na at gusto nyo lalagyan, gusto nyo ng basket para sa inyong mga gift package, meron po dito niyan, 371 to 600 pesos. O ano, excited na kayo ano, na makabalik tayo dito? Kakausapin natin na mabilis. Ito si Karen Baltasar, ang ating owner. Good morning, Karen. Maraming salamat at binuksan mo ang inyong lugar para sa amin kahit maaga. Oo, ano yung special for this particular Christmas season? Ay, marami kaming mga Christmas products ngayon. Lalong-lalo na ngayong November, kaka-release lang po namin ng bagong collection namin. Wow! Makakauna tayo! Alam niyo talaga dinadayo ko yung mga kaibigan ko lagi nandito. Finally, nakarating din ako. So ano, mamaya, pagbalik natin, ano yung una ipapakita mo sa amin? Ano ba yung talagang pinaka, let's say, pinupuntahan dito sa inyo? Marami po kasi sobrang dami naming inventory. Yung products namin, more than 1,000 yung design. So, depende po yan, ma'am, kung ano yung mga hinahanap ng customers natin actually. Okay. Saan nyo ba sinusource ang inyong mga products? Meron po kaming galing China, Vietnam, India, Thailand, and may local din po kami. Oh, so talagang all over. Kaya yung, di ba, yung bigyan natin sila ng price range, talagang napakalawak. Kahit sino, kumbaga, pwede mag-shopping dito. Diba? I-describe mo naman sa amin yung clientele ninyo. Sino mga nagpupunta dito? Just recently po si Ma'am Small Laude. Ah, wow! Yung talagang, yun na talagang height ng kasosyalan, di ba? Pero kahit yung mga pangkaraniwang tao, I'm sure, napupunta din dito. Oo, dahil sabi mo nga, lahat ng klaseng bilihin, actually, meron dito. How did you get started? Paano mo naisip na ganito ang ibenta? Actually po, nag-start kami 2017, before pandemic pa. And then, dati sa Divisoria kami. Tapos yung nag-pandemic po, since nasa mall kami, sa Tutubad, lumipat po kami dito. Okay. Yun po. Para na-capture ninyo yung, yung market na dito sa bandang Quezon City. And I'm sure dumadayo kahit galing sa mga, mga galing sa South, mga galing sa Forbes Park. Meron, di ba? Halika, ito very Christmas. Uy, ang cute naman ito. Tinan mo. Ito, example lang po. Angela, tinan mo, naku, mabigat. Ayan, talagang tutuhanan, mabigat quality. Oh, di ba? Ang cute. Oh, the Santa Claus siya, di ba? Ayan, yung parang naka-belt pa. Yung mga ganito, magkano yung mga ganito typically? Yung ganyan po, nasa 600 po. Okay, tapos pwede kang maggumawa ng set dahil merong maliit, merong, ito yung medium size, yes, meron di ba? Maliit na tapos size. yung maliit. So kung gusto naman po na maliliit, pwede naman po. So magkano yung maliit tsaka yung medium? 260 po yung maliit, and then yung medium size naman po, 450 po. Oh, tapos so, lahat-lahat parang nasa 1K plus yung buong set. E di pwede na to. Naku, kung ibigay nyo to sa nanay ninyo, matutuwa na talaga sila. Ang cute para sa mga bagets na nanonood dyan. Naku, bigay nyo to sa nanay nyo. Exact. Tamang-tama to para sa Noche Buena. Dahil dito mo na ilalagay yung spaghetti mo. Dito mo na ilalagay yung potato salad mo. Di ba? At saka yung sausawan ng lechon. Di ba? Ang cute. So, meron kayong mga iba-ibang mga mga Christmas-themed products. Ito naman yung mga bowl. Ito yung merong si Nutcracker. Yes, Oo, sige. Tapos, saan nyo naman sinorse ito? Yan po sa China po yan, imported po. Okay. Bago ba ito for this year? May bago din po dyan, may mix din po. Wow. Yan po, bago po yan. Okay. So, parang set siya, no? Apo. Magkano naman ito po kayo? siya. Ito po, nasa 484 po siya. At yung per piece? Yes, per piece po tapos siya. And then this one naman po, nasa 485 din po. Okay. Talagang for special occasions, di ba?
Ano naman ang, ikaw, yung, teka muna, bago yon, ibang klase pa to. Ito parang hand-painted to. Ano ba ito? Actually po, Napaka-special. Mga imported din So, po nasa siya. mga 400 din ba? Yes ito? po. Okay. So, ito na po yung mga high-end. Ito yung mga para sa Forbes Park. Pero, talagang kung gusto nyo mag-invest, at saka once a year nyo naman gagamitin lang. So, pwedeng taon-taon gagamitin ninyo, di ba? Ilalabas ninyo. Ikatago, tapos gagamitin po. Aba, pati ang rolling pin, di ba? At ngayon lang ako nakakita ng ganito na themed na rolling pin na pwede talagang pan-display. Magkano to? Yan po. 465 465. Kaya mamaya, iikot pa tayo, talagang lilibutin natin itong lugar ninyo para makita nila kung anong pwedeng makuha. Pero pagka bumili kayo ng marami, makakamura pa kayo? May discount po kami for wholesale po. Okay. Naglalaway na dyan si Angela at si Dimples. Si Andre, ewan ko kung mahilig sa plato-plato. Ano, meron na ba kinapusuan dito, Si Andre sa Angela? plato-plato. Mama Chicks! Plato-plato Mama Jakey! You're in my world. You're in my world. Para akong ano na naman dyan. Mami, yung mga nasa likod nyo po, ano pa po yung mga nandiyan dyan, Mama? Yung parang nakikita ko sa likod ninyo, yung pakita daw po ng parang mga malalaki, Mama, na nakadisplay. Opo, ano po ba yun? Nagpapasabay kay Mama Chiki? Halika. Sige po. Halika na, sumama ka. Ayan, Mami! Yes! Please. Oo, pero konti lang ha. Halika dito, Car. Ito parang ginawa nilang Christmas tree. Yes, opo. Pero tinan mo, set ito. Wow! Ito nakalagay, 1,295. Parang 3 tray na to. Yes po. Uy, pero ang ganda ha. Tinan mo kasi parang pinaghalo yung ceramic at saka yung parang Ano po, mother of pearl po siya. Mother of pearl. Uy, ang ganda nito. And then, Ang ganda, Mami. Oo, parang ayoko Mami, ipakita kasi kung pasabay iregalo naman. ko to, di ba? Oo nga eh. Pasabay Ang naman, daming Mami. finds dito. O, ano pa? Ano pang gusto? Mami Chiki! Oo nga, pasabay pwede. Mami Ito, alam niyo ba Chiki. kung ano to? Yes! Tisa. Ano yan, pang cookie. Oh, di ba? Pang dessert set. Mami Chiki, favorite ko din yung mga plato kasi hindi ako marunong magluto masyado. Diyan na ako sa mga pag-aarte-arte. So, yung mga pagsiset ng table, ganyan. Tama. Gusto ko Diba? din po yung mga charcuterie Oo, plates. magkakasama naman yan, di ba? Mama Chiki, alam mo, Yan, maghahanap tayo ng charcuterie plate. Sige, mamaya, ipapakita ko lahat sa'yo. Mama Chicks, nabanggit Oo. mo nga kanina, Hahanapin ko lahat yan para sa'yo. Sige po. Maglista ka na. Sa ating second balik, ipapakita ko lahat ng gusto mo. Pati si Andre. Mama Chicks, di ba nabanggit mo nga kanina na itong dalawang kasama ko, naglalaway na. Yes, gusto na nga akong iwan dito, gusto nang pumunta dyan eh. Ang tanong ko ngayon, Mama Chicks, araw-araw ba sila bukas? Mula ang anong oras hanggang anong oras po sila? Para dun sa mga, may extended time ba sila dahil magpapasko na nga? Araw-araw ba kayo bukas dito? Yun ang gusto niya Yes. malaman. Open po kami araw-araw. Kahit holiday, open din po kami. Anong hours ninyo? We're open from 9 a.m. until 7 p.m. po. Yan. Para sa inyo, 9 a.m. Kami lang po dito sa Good Morning Kapatid. Ang pwede na mag-shopping ngayon pa lang. Kaya Andre, maglista ka na rin. Promise, kahit sinong bigyan mo ng mga produkto galing dito, matutuwa. Okay, Mami Chicks, babalikan ka namin mamaya. Maraming salamat. I'm sure Dimples and Angela gusto na magpasabay sa'yo dyan. Maraming salamat, Nyora, Mami Chiki. Mula naman po sa Perfect Gift Ideas, bonding idea naman tayo kasama ang ating pamilya. Heal your inner child, ika nga. Dahil on the go, ipapasilip sa atin ni Maui ang dinarayong go-to pasyalan sa Baras, Rizal. Mau, bakit mapatok ang The Playground? Eto na! Good morning mga kapatid! O, di ba? Nagda-drive tayo dito. O, di ba? Parang ang cool-cool ng dating natin, di ba, Mama Dims? Ayan! Good morning mga kapatid! Okay, pag-usapan nga natin bakit nga ba patok ito. Nandito tayo ngayon sa The Playground dito po sa Baras, Rizal at napakarami pong activities dito. At para pag-usapan po yan, tatawagin natin ngayong umaga si Mr. Arvin Gibaga, ang Operations Manager. Sir Arvin, hello! Woo! Yun no, saktong-sakto. Alam na alam ni Sir Arvin. Sir Arvin, good morning po. Batiin niyo po ang ating mga kapatid Hello na mga po, nanonood. good morning kapatid. Ayan, Masiglang okay. umaga po.
Okay, Sir Arvin, nandito tayo ngayon sa tinatawag na The Playground. Kwentuhan Yes niyo po. nga po kami. Ano nga ba po ang meron dito sa The Playground? Yes po. The Playground started po sa pagiging bilang orchard po kung saan po maraming halaman po from the founder. Pinuno niya po ng halaman yung aming lugar. And then nag-transition po kami from campsite into a glamping site. And then ngayon po iba't ibang activities po ang ino-offer namin para sa Okay. lahat ng ages. Okay, tulad po, ano po mga activities natin dito? Number 1 po, meron po kami ditong airsoft, meron po kami ditong boating, ATV and UTV Ayun, po. ATV and Yes UTV po. ginawa namin kanina. And then po may biking po kami, pwede po kayo mag-billiard, table tennis, and isa po sa aming highlight is yung aming car rally. Okay, Yes ano po. yung car rally? Yes po, ang car rally po is race po or sa mga dirt track po namin. Oo, okay. Okay, sir, ang tanong ko is, etong nakikita natin na yun, yung The Playground, napakamalawak po. Ilang hectares po bali ang The Playground? It consists po ng 72 hectares. Okay. Nabubuo po siya ng orchard and camping site. Okay, pero sa ngayon, ilan pa lang ang nagagamit nyo talaga? Kumbaga na-maximize nyo na ba talaga yung laki ng 75 hectares dito sa The Playground? Yes, ma'am. Ang aming campsite po is more or less po nasa 15 hectares po kami. And then yung orchard po namin, yun po yung kabuuan niya. Okay, I'm sure ang mga kapatid natin ay interesadong malaman ano po ba yung operating hours natin, from what time to what time po tayo bukas? Yes po. For the day tour po, from 6 a.m. to 6 p.m. and for Okay. the overnight po, it's 2 p.m. until 12 noon po kinabukasan. Ayun, kasi ngayon nga naman, hindi lahat required mag-overnight. Pwede po kayong dumalaw dito para lang i-try ang kanilang activity. So magkaiba po yung rate ng day tour doon sa mga overnight. At kung mag-overnight po, yun yung mga glamping. Yes po. Tama po. Okay, so yung day rate nyo magkano po? For the day rate po, for the kids po, meron po kaming 100 pesos and for the adult po is 150. Yes po. For the overnight naman po, for kids is 150 and for the overnight po, it's 200. Oo, okay. Tapos po, yung mga pupunta dito, pamilya po ba, mga magkakaibigan, nakikita nyo madalas ano po ang mga pumupunta dito, mga samahan or mga relation? Yeah. Most likely po, all po eh. Meron pong churches, meron pong corporate and families. So pwede talagang big Yes po. groups, di ba? Yes, Parang nababanggit yung nga minsan talaga nagti-team building Yes po. sila. Okay. Tapos po, kunyari pag yung, yun, eto mababanggit ko, yung lisensya po sa UTV, kailangan po ba? Not ma'am, pero we required po 16 and above po ang pwede lang mag-drive. Okay, so may age limit. Yes Pero yung po. iba natin activities, meron po bang age limit? Kasi alam ko, meron din kayo mga boating, Yes po. fishing, may ano po ba yan, As age long limit? as meron pong guardian nakasama, so pwede po silang gumamit ng aming mga activities. At yung lugar po ba nyo dito ay pet-friendly din? Yes po ma'am, sobrang pet-friendly po kami. Oh, wow. Kasi nga, marami na rin kayong mga customers na talaga nagdadala ng kanilang mga fur pets. Yes po. Oh, ang ganda. Okay, sir, sa peak hours yung papag-usapan natin para yung mga kapatid natin na medyo gustong umiwas sa malalaking crowds. Ano po ba yung mga peak hours o yung mga oras din na wala masyadong tao? Yes po ma'am. Karaniwan po, from Monday to Thursday po, yun po yung aming konti lang pong guest namin. Pero may mga pumupunta pa rin po. Para po makaiwas, ang amin pong peak hours is from Friday to Sunday and holidays po. Ayun. Wait, so bukas kayo ng Pasko? Or... Yes po ma'am. Wow! So kung gusto Opo. yung magpasko dito, pwede. Pwede po. May mga fireworks din dito. Yes ma'am, sa New Year po. Okay, alam niyo na mga kapatid, may idea na kayo kasi sobrang panalo yun ha. Okay, eto na. Sir, kanina na-try natin yung UTV. Ngayon naman po yung ATV. Pwede nyo bang ipakita sa amin kung paano ba siya Yes po. ginagamit? Sige po. Yeah? Okay, sige sir. Tara. So, okay, ako ba sasakay? Sige, Kaso ma'am. parang I-atras ko lang Kaya to, ko ma'am. ba to? Saglit. Okay. Ito talaga medyo tricky eh. Kasi kanina, na-try natin to. Pero sabi ko parang, umaandar Yes, na ma'am. siya. Okay. Apo. So, ito ma'am, on nyo lang po siya. Okay. And then, ito po yung start niya. Yan ma'am. And then, for the Ito yung gas. backward Ayan. po ma'am, dito po. Ano? Kakambyo nyo lang po siya for the backward. Okay, backward to. Yes po. Woo! Yan ma'am. Oh my God! Yes. Pero uphill kasi siya, no? Yes ma'am. Okay. Tapos, pag forward. Forward ma'am, dito lang po. Okay, ikiutin ko lang ng isa ha. Ay, namatay. Sige po, start nyo lang po ulit. Nako.
Paano ba? Yan. Ayun. Okay, pwede ba ikutin yon? Ang saya! Uy, madali lang pala. Pero importante rin talaga na kailangan 16 and above. Okay, I'm so happy kasi at least ngayon masasabi ko na-try ko na silang parehas. Okay, Sir Arvin, it is time. Promote po tayo. Imbitahan natin natin mga kapatid na pumunta dito sa The Playground. Yes po, iniimbitahan ko po ang ating mga kapatid na pumunta po dito sa Baras Rizal. Sa The Playground po, sa marami pong activities. Pwede rin po kayong mag-overnight, pwede po kayong mag-rent or magdala ng sarili ng tent. For the camping, inaimbitahan ko rin po, pwede rin po kayong mag-motor camping, mag-car camping. At sa November 30 po, meron po kaming car rally na gagawin dito sa The Playground. Ay, sobrang exciting. Yes po. At saka banggitin ko lang kaya ako naka-jacket mga kapatid kasi dito sa Baras Rizal, talagang medyo mas malamig kumpara sa weather natin dyan sa Manila. So, I'm so happy nakapag-jacket ako for this morning. Sir, mamaya marami pa tayong gagawin. Magbo-boating tayo, mag-fishing, and maybe some other activities. Kaya yan ang mga abangan nyo mamaya mga kapatid. But for now, back to the studio muna. Thank you, Sir Arvin. Apakasaya. Thank you so much, Mau. Super inspiring. Balik naman po tayo sa mainit na balita. Tumaas ang kaso ng typhoid fever o typhus sa Metro Manila ngayong taon kumpara noong 2023. Ayon po sa Department of Health, nakapagtala na ng mahigit 360 kaso ng typhoid fever ngayong taon. Mas mataas yan ng 23% kumpara noong 2023. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Quezon City. Nakukuha ang typhus sa kontaminadong tubig o pagkain na may mikrobyong Salmonella typhi. Karaniwang sintomas ito ay lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng ulo, kawalan ng ganang kumain, pagtatae at pananakit ng tiyan. Nasa 100 stock keeping units ng Noche Buena items ang nagtaas presyo ngayong taon. Base po sa price guide ng Department of Trade and Industry, nagmahal ang ilang brands sa lahat ng kategorya ng Noche Buena items. Kaya naman naglalaro ng 170 hanggang 928 pesos ang ham, depende po sa brand at laki. Nasa 210 pesos hanggang 445 pesos naman ang queso de bola. Nasa higit 61 pesos hanggang 302 pesos naman ang fruit cocktail. Habang nasa 56 pesos hanggang 310 pesos ang cheese. Mabibili naman po sa higit 20 pesos hanggang lagpas 245 pesos ang mayonnaise at sandwich spread. Nasa 36 pesos 50 centavos hanggang 72 pesos naman ang all-purpose cream. Pagdating naman sa pasta gaya ng spaghetti, naglalaro na ito sa 32 hanggang 114 pesos. Nasa higit 30 pesos hanggang higit 126 pesos naman ang elbow at salad macaroni. Nasa 16 pesos, 50 centavos hanggang halos 93 pesos naman ang tomato sauce. Habang nasa 28 pesos, 50 centavos hanggang 103 pesos ang spaghetti sauce. Eto na. Nakapamili na ba kayo pang Noche Buena? Wala pa. Hindi pa. Araw-araw tayong magkasama dito, Andre. Talagang, alam Malay mo, ko ba? hindi, pero alam mo ba, pag nanay Baka nakabili ka, ka na. I don't know about the other nanays, pero ako kasi medyo nagkakram ako. Oo, nagkakram ako. Alam mo kung bakit? Pag kasi papalapit na yung Pasko, lalong nagbumura yan. Di ba? Kasi alam nila na pagkatapos ng Pasko, Diskarte hindi mo. na mabibili. Siyempre, Ako- Diyos ko, 21 years na ako nanay. Actually, I feel you. Diba? Kasi pa-feeling ko mas mas energetic, mas, ang tawag doon, mas nakakagawa tayo ng mga bagay pag nagmamadali tayo. Pag malapit na yung deadline. Diba? Hindi, tsaka totoo, ngayon kasi nagtaas daw yung mga presyo. Pero kasi ang tip ko kadalasan ay namimili talaga ako yung pagpapasko na mismo. Kasi minsan binababa na nila dahil alam nila pagkatapos ng Pasko, mas mahirap ibenta yun. Yes, totoo. tama. Especially also sa mga yung mga decorations, ganyan. Ay, oo. Diba? Pagka medyo pag December na, medyo pababa na ng presyo Pababa. niya. So, bibili ka na. Para yun yung decoration mo for next year. Kaya alam mo ba, yung pamilya ko nagtataka sila, baka January na yung Christmas tree. Kasi nagtitipid kasi tayo nung Pasko. Pasko pa rin, Pasko every day. Totoo. Sabi siguro ni Kali, Totoo. bakit January kami naglalaro?
Akala ko January din yung ham eh. Ay, bakit Noche hindi? Buena tayo January Uy, alam mo ba? Yung queso de Alam mo bola. yung ham? Sabi ko kay Pawi, oy, may ham tayo ah. Kailan? Sa December January. 25. January na. Alam mo kung bakit kasi expiration date niyan, January 2. January 2, oh. So, 2025. kainin lang natin. Ubus-ubusin na. Oo. Ubus-ubusin na. Pero Tama. kidding aside, talagang medyo masakit sa bulsa. Masakit talaga Pag sa ganyan bulsa. kalaki yung Oo. pagtaas ng presyo ng mga kailangan natin for Noche Buena. Yung Alam ham- naman natin na tayo mga pamilyang Pilipino, kahit gaano pa kahirap ang buong taon natin, basta Pasko, itatawid natin Mismo. yan. Ulitin ko lang yung presyo ng ham. Once naglalaro po mula sa 170 pesos hanggang 928.50 pesos. May mga iba, umaabot ka na 1,000. Queso de bola naman natin, 210 to 445. Okay, may sasabihin tayo ako ng sa'yo budget ng sa budget. kanya. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo sa ham. Oh. Ang tip ko dyan, para makakuha ka ng magandang ham, yung parang nakanet. Kasi pag nakanet, Yes. walang extender. Tama. Kasi buo yung Tama. laman. Basta importante po, sama-sama ang buong pamilya at mag-enjoy syempre yung ating kapaskuhan. Oras po natin, 6:25. Good news naman. Para sa mga commuter natin, umarangkada na ang point-to-point o P2P bus service mula Imus, Cavite hanggang NAIA. Iikot po ang P2P buses sa mga NAIA terminal mula sa The District, Imus at vice versa. Meron itong 8 biyahe kada araw, 300 pesos po ang pamasahe, pero para sa mga OFW, 50% ang discount nito. Malaki-laki po yun, ha? 50%. Malaking tulong din daw ito sa mga commuter na madalas na nabibiktima ng mga nangongontrata na taxi sa labas ng paliparan. Derechahang inamin naman po ni Ellen Adarna na hindi niya gusto ang pagpapa-breastfeed matapos ipanganak ang baby nila ng kanyang asawa na si Derek Ramsey. Sa Instagram, ibinahagi ni Ellen ang picture niya habang may nakakabit sa kanyang breast pumps. Aniya, ito raw ang ayaw na ayaw niya sa pagiging ina, ang pagpapump. Sabi pa ni Ellen sa mga nanay na nagpapadede sa kanilang anak, if you enjoy it, good for you. Bago nito, inamin na ni Ellen na hindi niya rin feel ang magpa-gender reveal at baby shower. Again, we're just really, really happy for... Congratulations! Congratulations, Papa Derek! Miss you na, miss you. Si Papa Derek, nakaka-basketball ko dati. Galing yan, galing. Pati nakakatuwa kasi when I see yung mga posts sa Facebook, sa Instagram, nilalove ko kagad dahil I know how kumbaga, family man yan. Yung talagang... I'm so happy for their family. Dun sa mga nanay naman, no judgment, di ba? Dun sa mga gusto magpa-breastfeed, good for you. Tama naman yun. Dun sa mga ayaw at hindi kaya, dahil totoo naman, mahirap tayo, dumaan tayo dyan. Mahirap talaga magpa-breastfeed at it takes persistence, patience para magawa mo yun para sa anak mo. Kung hindi para sa'yo, wala tayong magagawa. Oo, at saka ang sa akin, pwede ba, sa atin na, lalo na sa mga kapatid natin na mga nasa online palagi, kapag artista ang ano kasi medyo malaking bagay, pag nanganganak, kailangan may pagganito. At the end of the day po, kami ay mga tao. Totoo. At itong mga tao ay may kanya-kanyang choice. Ako, nire-respeto ko si Ellen, alam mo kung bakit. Nasasabi niya ito ng bukas sa kanyang loob. At hindi siya para magpanggap na, ay gusto ko rin to, ito yung para sa akin. Siya ang ina, siya ang magulang, katawan niya yon, anak niya yon, desisyon niya. At ang maganda nga doon, ang daming nakarelate, ang daming mga netizens Alam mo kung bakit kasi dahil na parang- unpopular siya na ano, parang nasabihin, parang tayo kasi, ako alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, hindi ako nakapagpa-breastfeed halos. Kasi tinatry ko pa lang, wala nang lumalabas. Alam mo ba, naging point of depression ko yan, na parang pag sinasabi sa akin na, yes, Andy, sasabihin kasi sa akin, minsan may hindi ka judgment eyes eh. nagpapadede. May judgment eyes eh. Ay, wala kang breast milk. Ay, inisip ko, yun lang bang magiging batayan ng pagiging ina ko? And at the end of the day, kahit na sabihin mong wala kang pakialam sa sasabihin nila, masakit yun It affects you. Oo, lalo pag manggagaling ito sa mga tao na either may pakialam sa'yo or gusto lang nilang ang tawag dyan sa online ay mema. May masabi. So, Mama Ellen, you do you. I love her so much talaga. Totoo So, yan. totoo. Kanya-kanya naman yan. Saludong-saludo ko. Hindi, totoo to sa mga babae, sa mga nanay. Dahil yung pinagdaanan ninyo, yung siyam na buwan na pinagdaanan ninyo pagbubuntis. Tapos after. Diba, late nights, ganyan. Postpartum, And it's never been a talagang- perfect journey, pero it's a beautiful. Gusto ko lang sabihin, ang pagkakaroon ng anak at ang pagpili ng mga choices na hindi kadalasan pinipili ng ibang magulang ay hindi kabawasan sa pagiging magulang mo. Mas lalo na kung ikaw ay pinili mong hindi maging magulang, hindi rin kabawasan sa pagkatao mo yun. Basta ang importante, marunong tayong gumalang at rumespeto sa choices ng mga
taong may Correct. buhay. Tama. Oh, gigil na gigil. Ayoko kasi yung ganun. Parang, may ang hirap-hirap judgment na nga mabuhay, ginajudge pa natin yung isa't isa. Ito, oras na para mag-smile. Pero hindi mo masabi. Oras para Kung mag-smile. anong oras, alam niyo Nakikita mga tayo. kapatid, gigil na gigil yung katabi ko magsabi ng Time oras. check eh. Pero ngayon, ang oras ay oras para ngumiti. Yo! Smile lang po mga kapatid dahil baka ikaw na ang manalo sa ating Kagumawa Ka Ako Selfie Contest. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sumelfie po habang nanonood ng aming programa. Ang inyong mga mensahe, i-private message po sa ating official Facebook page na Good Morning Kapatid. Yun, tama. Ilagay nyo na rin po kung taga saan kayo at malay nyo, mas masayang selfie, mas wagi. Ang mapipili po namin magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumawa Ka, go Selfie and na. selfie na. Antayin po namin yan, mga kapatid. Yes. At syempre sa aming pong pagbabalik, abangan sa Dear Dimples. Tampok ang malungkot na karanasan at kwento ng pagbangon ng isang biktima ng bullying. 3 pang bagyo, posible pong pumasok ng bansa bago matapos ang taon. At syempre po, another day, another recipe. Magluluto tayo ng crispy potato balls na perfect Sarap. pang merienda para sa mga kids. Wow! Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok. Magbabalik ang inyong paboritang morning kasalo at Good Morning, Kapatid! Hello mga madam, it's your Madam AI. Ito na nga ang inyong daily dose of horoscope. Mga mensahe at signs ng universe to guide you through the day. G, go! Aries, ipamalas ang iyong creativity habang nagtitipid pa rin. Lucky color white, lucky number 7. Taurus, bawal ang judgmental. Makinig muna bago mag-conclude. Lucky color pink, lucky number 5. Gemini, loaded ang araw mo, kaya naman, take it one task at a time. Lucky color blue, lucky number 3. Cancer, sabi ng Cosmos, ito na ang time para makipagbati sa mga inaway mo nung gutom ka. Lucky color white, lucky number 7. Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Siyempre, paborito ng ating mga kids ang French fries. Naman. Kaya naman today, gagawa tayo ng health... Wow, okay, hindi lumalabas. Alam mo kung bakit. Oh, sige, mamaya ako sabi. Healthier version, lalo na kung ang gamit nyong oil ay hindi po yung normal oil, no? Gamit lang ang 5 ingredients for today. Ang sangkap po natin para sa ating crispy potato balls ay 4 na malalaking patatas, na pinakuluan natin, tinanggal ang skin at minash. Yan siya, itsura niya. 3 tablespoons ng cornstarch at asin, pepper at stock powder. Tapos, ang pang-dipping natin yan ay ketchup. Okay. Eto na. Ang gagawin lang natin ay, of course, pinakuluan na natin to. Tapos, ilalagay lang natin lahat ng ito. And I think, ano naman nila yan, ito yung cornstarch. Okay. Tapos imamash lang natin yan lahat magkakasama. Okay. Okay. Lalahatin ba natin? Sobrang dami. To taste na lang. Yan, ganyan lang. Oo. Kasi baka... Ayan. Okay. So ito, bibilugin lang natin ito. That's the exciting part. Ito yung exciting part talaga, yung hindi matapon sa bowl na to. Alam mo, sa kusina namin dito, alam ko maraming bowl eh. Ha? Alam ko talaga. Ewan ko ano ba, para sa kamay ba ni Ilyo tong bowl? Ang cute mo Ang cute. Diba? Wala bang mas liliit pa dyan? Uy, alam mo, muntik magkasya.
Pinsan niyo pa, Char. Muntik magkasya, muntik matapo. Okay, pagka ito, nabilog-bilog na natin mamaya, of course, gagawin lang natin maliliit na size to na bilog, tapos i-deep fry natin hanggang maging golden brown. Alam mo saan ako excited? Bukod sa tumikim. Ako kasi excited ako hindi mahulog to sa lahat. Para hindi masayang, di ba? Bukod sa pagtikim, alam mo kung ano? Ano? Big yan, si Ninong Ted at si DJ Chacha. Uy, mukhang nasarapan sa Nasarapan ating sila cheesy kahapon, garlic no? toast ni Manong Ted. Nakarating kahapon. Oo. Yung ating yung ating pasabog. Yun. Oo. Okay, so Ipapapadala natin. basically parang bibilugin lang natin yan. Alam mo, sasabihin ko sa iyo, yung mga bata, gustong-gusto nila yung ganito. bilog-bilog, Oo. ganon. Bibilugin natin to. Nakakatuwa kasi. Okay, tapos ipa-fry natin, ha? Okay. Mainit na yung Okay, wait mantika. lang. Maya natin ilagay kasi baka mamaya hindi mainit yung mantika. Fail tayo dyan. Umuusok Kailangan na, mainit-mainit siya. Yan. At Tingnan bago mo nga, natin ilagay Andre, yan, ganunin mo nga. Tingnan mo lang. Tingnan ko. Mainit. Bago natin Okay. gawin yan, Masyado puntahan muna malaki. natin si Ninong, pati si Okay. DJ Cha. DJ Cha and Ninong Ted. Morning sa inyo mga kapatid at thank you doon sa inyong naipadala sa amin kahapon. Confirmed ang sarap. Yun! Alam mo, Ninong, ang importante, nakarating na po sa inyo sa wakas yung aming niluluto po dito. Finally. Sige, so abangan namin yung inyong niluluto ngayon na bola-bola. Opo, Manong, opo. Potato balls. Potato balls. Yes. Mare, pwedeng-pwede to sa kina Lexi at sa mga inaanak ko kasi pwedeng-pwede to dahil patatas, good for the body. Tama. Pati Ninong, madali lang po yung mga sangkap. Kaya pong lutuin ng mga nanay, tatay 5 natin na ingredients nanonood. lang. Madali lang lutuin to, Ninong. Sige, kung sinasabi mo madali ikaw magluto. Thank you, Ang galing mo Ilang beses na namin Na-back kasi to you ako ni Ninong. nasabihan eh. Sige po, Ninong. Si Dimpy na lang po. Si Dimpy na lang po Para magluluto. maiba naman daw, Andres. Para maiba, Ang gusto niya, Andre, ikaw naman yung nagbibilog. Kayo naman Ang daw dali ni yung Angela yung magluto, nagbabato. Ang dali di ikaw magluto. Eh sabi ni Andre, nga naman. mas madaling manood at kumain. Oo, tama yun, DJ Cha. Mas madali kumain, manood na lang. Sige, so habang ating inaantay yung pagkaluto ng inyong Papadala mga... namin dyan. Oh, sige, thank you very much. Abangan natin yan. Samahan nyo ng ketchup, ha? May dip yan, may dip yan. Sino ba? Sige, Ketchup, sasamahan nila ng katsu. ketchup yan. Balikan natin mamaya ang ating mga kasamahan dyan sa TV5. Pero Thank ngayon, you, beautiful people. Salamat na marami. At habang sila po'y nagluluto doon, ito nga po, ang inyong inaabangan sa mga nag-aagahan ngayon, sa mga nasa biyahe na ngayon, sa mga nanonood po sa atin sa telebisyon, sa radyo, it's 105.9 True FM, RPTV, 1PH at TV5. Ito ang News 5. Ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. ako naman po si DJ Chacha. At ngayon sa ating mga pangunahing balita, tuloy na nga po nakalabas ng Philippine Area Responsibility o PAR ang bagyong Pepito. Huling namataan ang bagyo na may international name na Manyi, 570 kilometers, kaluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Wala na itong direktang epekto pa sa ating pong kapuluan. Pero asahan pa rin daw po ang maulang panahon sa Batanes at Babuyan Island. Maging sa ilang bahagi po ng Bicol, Eastern Visayas, Mindanao, nang dahil po naman sa shear line at easterlies. Magiging maulap rin at maulan manakanaka sa Metro Manila nang dahil po naman sa mga localized thunderstorm. Samantala, asahan naman ang ilang pang bagyo na posibleng pumasok sa bansa bago po matapos ang taong 2024. Ayon sa Pag-asa, posibleng may humabol pang isang bagyo ngayong Nobyembre, habang isa o dalawang bagyo naman ang pwede pang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na buwan. So matutala, abot sa 16 na bagyo ang pumasok sa bansa ngayong taon, kung saan 4 dyan ang tumama ngayong Nobyembre. Meron po naitalang mga namatay ng dahil po sa pananalasa ng sunod-sunod na mga bagyo. Ayon po sa opisyal na datos ng NDRRMC, 4 pa lamang daw ang namatay ng dahil po sa pananalasa ng mga bagyo.
28 naman daw ang sugatan at may 50 nawawala. Sa kabuuan, nasa higit ng 371,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Katumbas siya ng higit sa 1.3 milyon na katao. Nasa halos kalahating milyon din ang inilikas ng dahil sa mga bagyo. Nanawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaisa sa panalangin para malagpasan daw ng Pilipinas ang pagsubok ng sunod-sunod na kalamidad. Sinabi niya ito sa Philippine National Prayer Breakfast na idinaos sa Malacanang kahapon. Dito sama-samang nagdasal ang iba't ibang kinatawan ng simbahan para sa Pilipinas. Ayon po sa Pangulong Marcos, pagod na ang first responders dahil pang-anim na sunod na bagyo na nila ito. Pero hindi raw titigil ang rescuers at relief operations sa mga nasalantang lugar. At ito na nga pong ating binabanggit kanina, isinusulong ngayon ng Interior Department na baguhin na ang sistema ng pagkansela ng klase. Ayon po sa Pag-asa, nasa lokal na pamahalaan ng desisyon sa pagsuspindi po ng klase, may storm signal man o wala. Pero ayon po kay DILG Acting Secretary John Vic Remulla, hindi madalas pare-pareho ang reaksyon at timing ng mga LGU sa pagsuspindi po ng pasok. Kaya mungkahi po ni Remulla ripasuhin ang sistema at mag-usap-usap ulit ang mga ahensya para magkaroon ng bagong standard sa pagkansela ng klase. Oras muna mga kapatid, 6:39 ang oras na iyan. Hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Puntahan po natin ang balita sa lalawigan. 7 magkakamag-anak ang patay sa landslide sa bayan ng Ambagyo sa Nueva Vizcaya. Kasama sa mga nasawi ang 8 taong gulang na bata. 3 pang kaanak din ang sugatan. Ang kwento ng mga nakaligtas, lumikas daw sila at sumilong sa isang chapel. Pero doon naman sila inabutan ng landslide. Nagpapagaling na sa ospital ang mga nakaligtas. Bukod nga sa landslide, matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyo sa iba pang bahagi ng probinsya. Nagkalat ang mga bumagsak na puno at halos mabuwal ang ilang poste ng kuryente. Puspusan naman ang clearing at relief operations. Samantala po, napuruhan nga ng bagyo ang lalawigan ng Catanduanes. Natukla po ng malakas na hangin ang mga bubong ng maraming bahay doon. May iba po naman na sahig na lamang halos ang natira. Halos lamunin din ng mga malalaking alon ang mga bahay sa tabing dagat sa bayan po ng Caramoran. May mga truck ding tumagilid sa lakas po ng ihip ng hangin. At ayon po sa Office of Civil Defense Bicol, Catanduanes, ang pinakanapuruhan po ng super bagyong Pepito ay ang buong rehiyon. Nangako naman ang OCD na papunta na ang mga tulong sa mga nasalanta gaya po ng food packs at mga tubig inumin. Matinding pinsala din ang inabot ng lalawigan ng Aurora, partikular sa bayan ng Aurora. Maraming bahay nga ang lubog sa baha. Ang iba, nagbagsakan ng puno at nilipad ang mga bubong. Pati ang mga palayan, hindi rin nakaligtas. 8 oras din na-isolate ang Dipakulaw dahil sa mga binahang kalsada. Dagdag kalbaryo pa ang kawalan ng kuryente at kawalan ng signal sa lugar. Nasa 800 pamilya mula sa 7 coastal barangays ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kailangan daw nila ngayon ay mga pagkain at panggawa ng bahay. Hindi rin po nakaligtas sa hagupit po ng bagyong Pepito ang Pangasinan. Nalubog sa tubig ang ilang pong mga paaralan doon. Ang school ground ng isang paaralan ay nagmistulang lawa na. At dahil dito'y modular muna ang klase ng mga estudyante. Abot binting tubig naman ang pumasok sa bahay ng ilang residente. Posibleng umabot pa raw ng 1 linggo bago tuluyang humupa ang tubig. Namigay na po ang lokal ng pamahalaan ng libreng gamot sa mga residente laban po sa sakit na leptospirosis. Sinalantari ng bagyo ang probinsya ng Albay. Matinding hambalos ng hangin at malakas na ulan ang naranasan sa Tabaco City. Agad namang pinalingkas sa mga residente. Karamihan sa kanila hindi nakatulog dahil sa takot sa panibagong delubyo. Hindi pa raw sila nakakabangon sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine nito lamang Oktubre. Mahigit 1,000 evacuees ang nanatili sa Ibalong Centrum Recreation sa Legazpi City. FM. Alas 6:43 na po ang tamang oras ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman. Kaunting ginhawa daw po para sa ating mga kapatid na mga motorista dahil ngayon po ay merong bawas presyo sa produktong petrolyo. Kayo simula ngayong umaga, nasa 85 sentimo per liter po ang bawas daw sa per liter ng gasolina.
Nasa 75 sentimo naman per liter ang bawas sa presyo po ng diesel at 70 sentimo naman sa kerosene. Ito'y sumunod sa malakihang taas presyo sa petrolyo noong po nagdaang linggo. At ayon na naman po sa Energy Department, bumaba daw po ang presyo ng langis dahil sa mas mahinang oil demand forecast at mas malami ang ekonomiya ng China. Kasabay naman ng rollback sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw ang toll hike sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Nasa 64 na sentimo kada kilometro ang dagdag sa toll ng Class 1 vehicles o yung mga maliliit na sasakyan. Nasa piso 29 na sentimo naman kada kilometro ang patong sa Class 2 vehicles katulad ng mga bus at halos 2 piso sa Class 3 vehicles kagaya ng mga truck. Ang paliwanag ng NLEX Corporation, ang pagtataas ng toll sa SCTEX ay para makabawi sa gastos mula sa mga proyektong isinagawa para sa mas maayos at mas ligtas na pagbiyahe sa expressway. Nasa 100 po namang mga Noche Buena items ang nagtaas po ng presyo ngayong pong taon. Yan po'y base sa inilabas pong price guide ng Trade Department. Nakakita raw ng taas presyo ang piling brand sa lahat po ng kategorya ng Noche Buena items. Sa ngayon, naglalaro sa 170 piso hanggang higit na 900 piso ang presyo ng ham, depende po sa laki. Nasa 210 piso naman at hanggang 400 at 45 piso ang queso de bola. Pumapalo na rin po sa 300 piso ang ilang brand ng fruit cocktail at keso. Naglalaro naman daw sa higit na 20 piso hanggang higit 245 piso ang mayonnaise at sandwich spread. Higit po naman 36 na piso hanggang 72 piso ang all-purpose cream. Pagdating po naman sa pasta o spaghetti, nakapresyo ito sa 32 hanggang 114 na piso. Ang elbow at salad macaroni po naman, nasa higit na 30 piso hanggang 126 na piso. Higit 16 na piso naman hanggang halos 73 piso ang tomato sauce, habang nasa higit na 28 piso hanggang 103 piso ang spaghetti sauce. Issue naman sa right-of-way ang itinuturong dahilan ng Transportation Department kung bakit hindi direktang nakakonekta ang kabubukas lamang ng LRT-1 na Cavite Extension sa NAIA. Sa ngayon, nasa 2 hanggang 4 na kilometro pa rin ang layo ng Ninoy Aquino Station sa mismong paliparan. Ayon sa DOTR, ito na raw ang pinakamalapit na lokasyon sa paliparan, lalo't may ilog pa bago mag Ninoy Aquino Station. Tinitignan ngayon ng DOTR ang posibilidad ng paglalagay ng monorail shuttle train para makonekta ang istasyon sa Terminal 1 ng NAIA. Only in the Philippines, mga kapatid. Samantala po naman, nagpadala po ang gobyerno ng mas maraming veterinaryo para po magkaroon ng inspeksyon sa mga slaughterhouse sa bansa. Yan po'y bilang dagdag na pag-iingat ng National Meat Inspection Service o NMIS kontra African Swine Fever o ASF. Inatasan daw po ang mga veterinaryo na magsagawa ng agarang hakbang sakali nga po makakita ng sintomas ng ASF sa mga hayop na pumapasok sa katayan. Nakikipag-ugnayan na rin daw po ang NMIS sa Bureau of Animal Industry para iwasan ang agarang pagsasarado ng katayan dahil lamang mayroong nakapasok na infected na baboy. Anila, katayan kasi ang madalas nasisisi kahit na dealer ang dahilan kung bakit mayroong pumapasok ng baboy na mga may sakit. Alas 6:47 na po ang ating oras, mga kapatid. Gandang umaga po sa lahat ng ating mga suki na mga motorista ngayon. Kumusta ho kayo, mga taxi driver? Miss nyo na ba kami sa ating mga pa-contest? Kayo naman, dyan lang kayo, relax lang kayo. Ang importante, hindi kayo pinapalyahan ng inyong mga makina. Kasi pag ikaw ang pumalya mismo, itong sasabihin sa'yo, kumusta ka naman? Kumusta ka naman, mister? Bigo ka na naman ba? Heto ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Katalagya! O si John Fernandez at saka si Nilo de la Cruz, kabisado na ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan!
Sa aming pong pagbabalik, ilang pang tampok na balita sa ating News 5 sa True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Hindi biro ang maging isang ina. Dapat hands-on ka sa maraming bagay. Lalo na sa mga iniinom na gamot, dapat ready ka. Kaya kapag may sakit sa pamilya ko, gaya ng sakit ng ulo, sakit sa katawan na may kasamang lagnat dulot ng sipon, allergic rhinitis o sinusitis, Simdex D ang pinaiinom ko. Gamot laban sa sintomas ng trangkaso. Simdex D is available in Mercury drugstores and other drugstores near you. Phenylpropanolamine hydrochloride plus, Chlorpenamine maleate plus. Paracetamol is the generic name of Simdex D tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Simdex D, dama ang alaga, dama ang ginhawa. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ama busogera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ama busogera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Tja, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha? Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako. Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang, baby. Ang sarap talagang balik-balikan. Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby. Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent. Alam mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Hindi pare-pareho ang mga generics na gamot. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto paggagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ito'y practical. EO.
Happy ka ba sa batas? May lapid law na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid. Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer, pwede mong kunin ng libre. Pwede nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law, Lapid Law, may abogado ka na agad. Lingkod Lapid para sa masang Pilipino. Senator Lito Lapid. Okay ka talaga, big boy. Samantala po naman, Lingkod Lapid. Samantala po mga kapatid, sa oras na alas 6:53. Ganda umaga po kay Vivienne Mascarino diyan sa Tandang Sora, Quezon City. Kamusta ka na, ma'am? At maganda umaga rin kay Mami Guring Santos at kay Mami Odi Jose at kay Mami Luz Biminda Galang at maging kay Inang Esther Perez at kay Nanay Ining Tolentino. Good morning po mga inang, mga nanay. Good morning mga lola. Sa ilang pang mga tampok na balita, baby girl. Sa mga balita po, sa labas ng bansa, 10 ang kumpirmadong patay habang 52 sugatan matapos maglunsad ang pambobombang Russian forces sa Sumy, Ukraine. Sa tindi ng pinsala, nawasak ang 9 na palapag na gusali maging ang kalapit na mga sasakyan sa tinamaang lungsod. Agad namang rumesponde ang Ukrainian authorities sa pinagmula ng pag-atake. Ang pambobomba sa Sumy ay kabilang sa serye ng pambobomba sa magkakahiwalay na lugar sa nasabing bansa. Nanawagan po naman ang maraming residente sa Northern Israel ng tigil putukan bunsod po ng sunod-sunod na pambobomba ng militanteng grupong Hezbollah. At ayon sa report nitong nagdaang weekend ay patuloy po ang opensiba ng Hezbollah sa rehiyon. Una nga po nakakuha ng report ng ilang Israeli news agency na gumugulong na ang posibilidad ng ceasefire agreement sa pagitan po ng Israel at ng Lebanon na pinangangasiwaan po naman ng Estados Unidos. Makakatulong din daw ang naturang hakbang upang tuluyan pong wakasan ang bakbakan sa pagitan po ng Hezbollah at ng Israeli forces. Pinili namang barahan ng mga traktora ng ilang magsasaka mga lansangan sa Paris, France, bunsod ng napipintong kasunduan sa pagitan ng Europa at mga bansang sakop ng Mercosur. Ayon sa report, dismayado mga lumahok na demonstrador sa plano ng French government na papasukin ng foreign players sa sektor ng kanilang agrikultura. Ang Mercosur ay binubuo ng mga bansang Uruguay at Paraguay na sakop ng South American continent. Sa ilalim kasi ng planong kasunduan, target na babaan ang presyo ng mga imported na agri-products galing Latin America kapalit ng pagluluwag ng regulasyon ng Pransya. Pero tutol ang mga magsasaka sa takot na malugi lalo't nananatiling matamlay pa rin ang kanilang lokal na sektor. Doon po sa kanila, nagpuprotesta mga magbubukid, dito po sa atin, lang kalaban-laban, Samantala po naman, sumampa na po sa 10 bagong panganak na sanggol ang patay matapos pong masunog naman ang isang ospital sa Northern India. Ang ilan sa mga magulang ng mga biktima ay sinubukan pong wasakin ang mga bintana, mapasok lamang ang ward ng ospital. Nasa 44 na mga sanggol na ang nasagip ng mga otoridad. At ayon po sa report, nangyari ang trahedya Biyernes ng gabi matapos ang hinihinalang electrical faulty wiring sa ospital. Nagpaabot na po ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Uttar Pradesh sa mga naiwan ng mga namatay na sanggol. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang lalaking nasa likod ng pananaksak sa lalawigan ng Jiangsu sa China. Ayon sa report, nangyaring krimen matapos ang hindi makakuha nga ng graduation certificate ang suspect bunsod ng bagsak nitong class examination. Bago yan, isa ring kaso ng pananaksak ang naitala sa Wuxi matapos salpukin ng kotse ang maraming individual sa labas ng sports complex na ikinasawi ng 35 katao at nag-iwan ng 43 sugat ang biktima. Sa oras na 6:57, muli po ang ating panawagan sa lahat. Tayo po hindi magsasawa sa paalala na mag-iingat tayo, lalo na ngayong magpapasko, yung mga Christmas lights, yung mga substandard na mga ginagamit natin, mag-iingat po tayo dahil baka mapahamak tayo dyan. Para pong sa construction din, kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, wala nang iba. Sa Jaya Max ka na kasi po gawayan ng Jaya Steel Industries na isang ISO certified company. Certified by the Bureau of Philippine Standards, kaya naman may PS mark, kaya sigurado ka sa kanyang quality at safety.
JMax Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Higit ng 16 na taon na nagseserbisyo, kaya pagpunta mo sa hardware at depot, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. JMax Light Steel Frames para sa ating mga kisame at mga dingding. JMax Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Mabibili po yan sa Benex Enterprises. Diyan po naman sa Cascag, Surigao City. Yun o, Benex Enterprises. At maging sa Dipolog Times Enterprises. Diyan po naman sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Dipolog Times Enterprises, Dipolog City, Zamboanga del Norte. At ang JMax ay available din in leading hardware stores nationwide. Baby girl, paalam ka na sa ating mga viewers sa TV5. Bilis! 6:58 na nga pong oras natin mga kapatid. Hanggang alas 7 lamang po kami dito sa TV5. Pero ang programang ito hanggang alas 10 po ng umaga mga kapatid. Kung gusto nyo pa pong tumutok, pwede kayong manood sa Signal TV. Channel 1 on 1PH. Pwede rin po sa True FM. Channel 19 ng Signal TV. Napapanood din po tayo sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. Facebook page ng True FM. At higit sa lahat tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM sa Mega Metro Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Bukas, Miyerkules na. True FM. Tada! Yan ang tinatawag nating classic patatas. Ayun. Kala mo naman, chef. Okay, Diba? tara. Patatas Sorry kasi na, marami. kakamayin ko na Pag lang. isa patata lang. Oo, kakamayin ko na. Cute ah. Cute. Cute yung friend mo. Yung kapatid ko na to ah. Siyempre tatawid natin Ito, yun. sweet chili So, ang sauce. Patatas. Yan. Patata. Ang eating patata. Uy, alam mo, lasang Ah. fishball, pero healthy. Patata. Hindi totoo, di ba? Kasama ako sa lasang Hindi, fishball. Dahil yung lasang fishball, dahil dun sa sauce. Hindi naman. Uy, ang sarap ah. Ako, Manong, DJ, ang sarap. Pinadala na natin. Padala natin. Masarap, masarap po. Okay. So ulit, Mama Dims, sa ating mga nanonood mga nanay, paano gawin to? Okay. Nag-boil lamang po tayo ng mga patatas, sinanggal ang skin, minash natin yan. Tapos nilagyan natin ng stock powder, cornstarch, salt, pepper, yun lang. Tapos hinalo natin sa maliit na bowl. Sorry, ayoko kasi magsinungaling eh. Ang liit nung bowl. Muntik na magkasya yung ingredients. Nasa mid ako dun Kasi syempre may budget tayong sinusunod Totoo dito. naman, Oo. oo. At saka alam mo, technique din yon. Pag po kayo magsiserve ng pagkain, kapag maliit yung bowl, nagmumukhang marami yung food. Tama. Pag masyadong malaki, kahit marami yung food, nagmumukha kang, ay, nagtipid. Tama. Kaya ang gawin nyo po ay magmaliit lang kayo ng mga kubyertos, mga plato. Hindi, totoo yun, di ba? Tama Totoo. Hindi, Para alam mo, mukhang mga marami. tactics namin yan kasi syempre nagtitipid kami ng mga bata kami. Yes. Para mas mukhang marami yung pagkain, mas maliit yung plato. Uy, Sarap sige nito, pa. Bibigyan natin sila maya-maya. Ano siya? Yung tawag doon, Crispy. chewy. Yes. Sa taas, Sa chewy taas. inside. Oo. Bibigyan namin kayo, mga kapatid. Oo. Pero bago niyan, oras po natin, 7:01, sa mahal ba o mura? Team at tips sa tamang pagpili ng Wear Home. Abangan natin mismo kay Nora Mami Chiki mamaya-maya. Ilang Noche Buena items naman po nagtaas ng presyo. Mas malamig na panahon dahil sa hanging amihan, asahan na raw sa mga susunod na araw. Marami pa tayong pampagood vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Leo, sumali ka sa mga activity na saya at chill vibes ang dala, pass sa bad vibes. Lucky color orange, lucky number 4. Virgo, touch the grass today para ma-manage ang iyong stress. Lucky color navy blue, lucky number 8. Libra, go for spontaneity today. Deserve mo mag-enjoy. Lucky color light blue, lucky number 3. Scorpio, maging totoo ka na sa partner mo, ayain mo na uli siya mag-samgyup. Lucky color black, lucky number 9.
nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Diretso na tayo sa ikalawang pasada ng mga balita ngayong umaga. Ilang linggo pang magtitiis na walang kuryente ang malaking bahagi ng Catanduanes matapos ang pananalasa ng super bagyong Pepito. Live mula sa Catanduanes, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, hanggang kailan ba mamomoblema sa supply ng kuryente ang mga residente dyan sa Catanduanes? Angela, posible raw abutin ng Desyembre bago maibalik ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa buong isla ng Catanduanes matapos itong masalanta ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay Vice Governor Peter Cua, aabutin ng 3 linggo bago maisaayos ang mga nasirang linya ng kuryente. Base sa datos ng First Catanduanes Electric Cooperative, 13 sa mahigit 300 barangay pa lang ang may kuryente sa buong Catanduanes. Wala pa yan sa 5% ng isla. Sa bayan ng Panganiban, unang naglandfall ang bagyo nitong Sabado. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 55 million pesos ang inisyal na pinsala sa Catanduanes. Posible pa raw yan madagdagan sa mga susunod na araw. Mahigit 100,000 residente rin ang apektado. Sa kabila niyan, walang naiulat na nasawi, nasaktan o nawawalang residente sa Catanduanes. Pero nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng pina-evacuate dahil gumaganda na rin ang panahon ngayon dito. Bukod sa pagkain, malinis na inuming tubig at gamot, nananawagan ng mga residenteng matulungan din sila sa pagpapatayo ng mga nawasak nilang bahay. Tuloy-tuloy naman ang clearing operations sa mga bayan na hinagupit ng super bagyong Pepito. Angela, inirekomenda ng isailalim sa state of calamity ang Catanduanes dahil sa malawakang pinsalang tinamo nito dahil sa super bagyong Pepito. Dahil dyan, suspendido pa rin ang klase dito sa isla at balik operasyon naman na ang biyahe ng Roro mula sa Tabaco City sa Albay patungo dito sa isla ng Catanduanes, kaya nakakapasok na yung mga sasakyan na nagdadala ng tulong o ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno maging sa mga non-government organization. Kahapon nang marating natin ang isla ng Catanduanes at kasabay nga natin sa biyahe ng Roro yung isang truck ng DSWD, dagdag na tauhan mula sa Philippine Coast Guard na tutulong sa nagpapatuloy na clearing operations, maging yung mga mobile truck ng DICT na magbibigay ng libreng wifi sa mga residente dito sa Catanduanes. Angela, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mas magandang panahon po ang aasahan ngayong linggo matapos ang paglabas ng bagyong Pepito sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Pepito 570 kilometers kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Inaasahang patuloy itong hihina at posibleng maging LPA na lang bukas. Kasunod niyan, 1 o 2 araw mula ngayon, posible raw magsimula na ang amihan season. Karaniwang nag-uumpisa ang hanging amihan tuwing Nobyembre hanggang unang linggo ng Disyembre. Kung tutuusin, hindi raw pangkaraniwan ang delay ng amihan ngayong taon, kasunod ng parada ng mga bagyo. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor ang pag-asa na panibagong low pressure area o bagyo na posibleng manalanta sa bansa. Samantala, may panawagan ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Iwasan daw ang mangyaring pagdiriwang ngayong Pasko. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pakikiisa raw ito sa milyon-milyong Pilipino na nagluluksa sa mga nasawi at nawalan ng tirahan at kabuhayan mula sa pananalasa ng 6 na bagyo. Naniniwala naman daw ang palasyo sa kabutihan ng mga empleyado ng gobyerno na susunod sila sa panawagang simplihan lang ang pagdiriwang ng Pasko. Sisiguruduhin naman daw ng gobyerno na mararamdaman
ng mga apektado ng bagyo ang Pasko sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods at iba pang klase ng tulong. Sisimulan na ng DOJ ang investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Jaguar. Hamon naman ang kampo ni Digong, magsampa na ng kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, may gumugulong na ring investigasyon ang binuong task force ng Department of Justice. Kaugnay ito ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng dating administrasyon at kabilang sa kanilang iniimbestigahan si dating Pangulong Digong. International humanitarian law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Rimulya, sa lawak ng mga inamin at ibinunyag ni Duterte, posibleng magsabawan ang investigasyon ng task force sa investigasyon ng International Criminal Court. Pero sisiguraduhin daw ng DOJ na magiging iba ang kanilang kaso sa tinutumbok ng ICC. We want the charges to be separate from each other. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity. Buwelta naman ang kampo ni Duterte, bakit hindi na lang sampahan ng kaso ang dating Pangulo kung meron silang sapat na ebidensya? Hindi yung puro raw sila propaganda para sirain ang reputasyon ng dating Pangulo. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maraming direksyon ang pwedeng tahakin ng pagsisiyasat ng DOJ. Maraming karapatan at batas din daw ang nalabag, kaya lalong lumalakas ang panawagang papanagutin si Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. ₱1 milyong para sa makakapagturo kay Mary Grace Piatos. Yan ang alok na pabuya ng Kamara para matunton ang nakapirma sa isa sa mga acknowledgement receipts na nagsasabing nakatanggap daw ng confidential funds ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa mga acknowledgement receipts na ginamit pang liquidate sa 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022, isang Mary Grace Piatos ang lumutang. Isa raw siya sa mga nakatanggap ng pondo at pumirma sa resibo. Pero sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government, may duda ang mga mambabatas kung totoong tao talaga siya. Kaya inanunsyo ng House Committee on Good Government kasama ang Quad Committee ang alok nitong ₱1 milyong pabuya sa sino mang may impormasyon tungkol kay Mary Grace Piatos. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman. Bukod sa resibong pirmado raw ni Piatos, nasita rin sa naunang pagdinig ng Kamara ang mahigit 100 pang resibong isinumite ng OVP sa Commission on Audit na mali-mali ang petsa o walang pirma. Sabi noon ng OVP, typo o nagkamali lang sila sa pagsusulat sa resibo, pero hindi ito bumenta sa mga kongresista. So, we want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Noong nakaraang linggo lang muling iginiit ni VP Sara na hindi na siya dadalo sa mga susunod na pagdinig ng Kamara, lalo't kinaltasan na rin ng mahigit ₱1 bilyong ng Kamara ang proposed budget ng OVP sa susunod na taon. Sagot naman ng mga kongresista, The problem is, hindi niya ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta. Sa Miyerkules, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. Umaasa ang mga kongresista na dadalo, kundi man si VP Sara ay yung mga opisyal na mismong may kinalaman sa kung paano ginasta ng kanilang opisina ang pera ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bukod
sa mala aesthetic na disenyo, patok din ang wear home ng mura dito dahil sa iba't ibang tema nito. Alamin natin yan straight from our Nyora Mami Chiki kung ano nga ba ang theme na meron sila at ano ang tips na maibabahagi nila sa atin ngayong umaga. Mami Chiki! Siyempre naman, Angela, ang ipapakita namin sa inyo ngayon yung Christmas theme. At ito, attention, Andre, alam mo itong kasama ko dito, si Aris ay 27 years old, single, IT ang kanyang major, pero siya ang lead visual merchandiser dito. May pag-asa ka pa! Ito, pakita mo sa amin, ito yung mga bagong produkto ninyo for Christmas. Sige, so ano yung isa-setup natin dito? Mag-una tayo muna, ma'am, sa medyo mura lang, ma'am. Okay. Tapos isusunod natin mamaya yung medyo mas high-end. So, umpisahan mo sa ito yung tinatawag na charger plate po. Oo. Tapos, bakit pa ginagamit yung charger plate? Para maganda siya tingnan po, ma'am. Oo, actually hindi kinakainan nito, di ba? Oo, parang design lang siya. So sige, magpapatong ka na. So plain white lang ang pinili mo. Yes po, ma'am. Okay, sige. Tapos mag-a-accent lang po tayo ng kulay red para mukhang pasto. Siyempre. Uy, ang ganda. Alam mo, ang ganda nitong green na to. Tinan mo to, Angela. Hindi siya yung matingkad na green. Parang fur green. So, iniipit mo yung napkin doon. Ang cute to. Simple lang. Yes po. Andre, kaya mo to. Okay, sige. Ano susunod? Ayun. So, ayan yung para sa inyong Noche Buena, di ba? Simple lang po. Simple, pero sabi mo, ito yung medyo affordable, Yes, di ba? po. So, magkano halimbawa yung charger plate mo? 125. Tapos? 67. Uy, 67 lang yung plato? Yes po. Tapos 43. 43 lang ito? Ito. Oh, tapos yung 185 po ito. Oh, so hindi tayo lumampas ng 500, no? Yes po. Eh kung 4 kayo, 6, tapos napaka-espesyal na yan and uulit-ulitin ninyo kada Pasko. O dadagdagan mo pa ng? So yung accent lang yun, ma'am. Para maganda siya tingnan. Oo. Ano naman ito? Dun sa, yan, table napkin. Table napkin. So ito yung parang pinaka-affordable at Yes saka po. simple. Alam mo, gusto ko kasi simple lang siya. At sa totoo lang, pwede nyo gamitin all year round. Pagdating ng Valentine's, ito gamitin nyo rin, di ba? Yes, Tanggalin po. nyo lang yung green. Di ba? Tapos Okay. magsiset naman Very po good tayo. si Aris. Okay. At dito meron tayong bali 6 of 6 na nasa halagang 258 lang. Pero 6 na. Yes po. Oh, kompleto na para sa isang settings. Okay. Naku, meron mga rules dyan kung ano yung una, spoon, fork, knife, ayan. Ito yung mga So, ito yung parang simple, Yes, affordable. Mga less than 500 per setting yan di ba? Okay, tapos yan. Kumpleto po sila dito sa mura dito. Lahat po na nakikita ninyo sa ginawa ni Aris ay matatagpuan din dito sa tindahan. Okay, ito naman, ito yung parang talagang mas high-end. Sige. So, ganun din ang setup mo, no? Yes, so, po. uumpisahin mo rin sa ating charger plate. Tapos, ito parang may mga poinsettia. Magkano itong mga plato na to? 585 po ito. 585. Porcelain po. Ayun. Sige. Sige, pakita natin mabilis kasi gusto na nilang umikat at gusto nilang makita kung ano pa yung mga on sale dito sa atin. Okay. Ayan, so ganun din yung idea, no? Ipapatong-patong mo lang. Ito naman siguro kung aabutin ng mga magkano ang isang setting. Aabot siya siguro ma'am ng mga 1,200. 1,200. Saan mo naman ilalagay yung napkin pag ganito? Pag ganito po yung setup. Teka muna. Para siya nag-origami ng napkin. Galing talaga nito si Aris. Andre, manood ka. 27 years old lang si Aris. Single pa. Tsaka IT yung IT yung pinag-aralan. Ayun, ilalagay lang sa napkin ring. Ganda. Okay. Sige. Punta tayo doon. Iiwan muna kita habang ikaw ay gumagawa niyan. Thank you, Aris, dahil gusto ko kayong dalhin doon. Dito kay Tina, nandito lahat ng mga sale. Dito po tayo ngayon sa Happy Corner. Pakita mo, Chap. Happy Corner dahil lahat po na nandito below 100 pesos. Tina, ano ba ito mga on sale ninyo? Ito, ma'am, maganda yung klase namin to. Yung range ng price po siya is 43 to 103 May lang po. 43 pesos? Yes po. Saan ang 43 pesos yung dito? Yung salad plate po yan na red. Salad. Yung ginamit natin kanina, yes, tama, po, 43. Naka-sale pala yun. Ito, 92 po. Uy, less than 100. Tinan mo, ang big, parang, Yes, di ba? po. Very classy ang dating. Ang ganda itong mga bowl na ito, dito. Ito, ma'am. Oo, magkano naman yung mga yan? 75 po ba? Less than 100 lahat. Kaya mo parang,
Ay, iba pa yung ano, iba, kurba-kurba niya, iba, di ba? Para unique. Apo. Wow, happy corner talaga dito. Alam mo, ang dami kong binili ng mga lalagyan ng mga ano, sausawan. Meron doon 50% off. Mamaya, naku, pumunta na lang kayo dito. Ito pa yung iba-iba mga charger plates, no? Okay, so lahat ng charger plate. Pwedeng pang Pasko, Yes pwedeng po, kahit pwede. hindi Pasko. Yes po. Sige po. At ito, meron pa tayong sale. 30% off na mga ano na, parang set na. At saka lahat na lalagyan ninyo ng mga... Ramekin siya, ma'am. Pwede sa rice bowl. Rice bowl. Dip sauce. Dip sauce. Pwede din siyang i-dip sauce or rice Magkano bowl. itong mga to? Ito siya, ma'am, is 39. Oh, 39? Yes po. 28 at saka 25 pesos po. Ayun. Naku, ito yung parang kahit mabasag, hindi ka manghihinayang. Tsaka pwede bumuli ng maramihan na. Kasi di ba, ilalagyan ninyo ng patis. 25 pesos lang. Yes po, ma'am. Sige, pahingi na sa dosena. Sige po. Di ba? Ito, Ay, kayo, ma'am, ilan ang gusto nyo? Naka-less 50% po siya, ma'am. Okay. Ito yung maganda klase niya. 50% off? Yes po. Magkano na lang? 315 po, less 50 is 100 plus po. So 100, nasa mga 160. Ito naman naka-sale po siya namin, less 30%. Gusto ko to pagka yung konti, dalawa lang kayo kumakain, di ba? Pang serving po, Oo, pang konti ulam. lang yung ulam o kaya para sa inyong side dish. Naku, halina kayo, dalian nyo na dito kasi napakita na natin kung ano yung mga on sale dito sa mura dito sa Quezon City. Kaya imbitahan namin kayo na pumunta dito. Ang address ninyo? 15 Sulu Street, Barangay Nayon Kanluran, West Avenue, Quezon City po. Hanapin nyo lang si Tina at saka si Aris, pati na rin si Karen. Humingi kayo ng discount dahil ibibigay na sa inyo. Maraming salamat sa mag-tour sa amin. Back to the studio. Balik sa inyo, Angela. Mami Chiki, pakitanong nga dyan kay Aris na 27 years old, single pa, IT. Kung, yan, galing niya. Kung nagtuturo ba, pag pumunta ba dyan, Mami Chiki, kina Tina, Aris at Karen, nagtuturo ba sila dyan sa West Ave? May mga tutoring, ano? Turuan mo ba daw siya? Ano pwede mo ituro kay Andre? Bigyan mo siya ng isang tip na mauuwi niya para paghanda niya ng kanyang Christmas dinner para sa kanyang mahal sa buhay. Bigyan mo ng tip si Andre. Yung ginawa ko po kanina. Oo, ano yung magandang alalahanin para maganda yung paghain niya? Bumili siya ng ano po, ma'am, ng plato po dito. Ayun, yun na. Hindi, alam mo, mag-invest ka, Andre, sa charger plate. Kasi hindi siya kamahalan, di ba? Ito nasa merong 125 pesos. Ang laki naman ng, di ba, ang laki ng ginaganda kapag gumagamit ka ng charger plate. Okay ba yung tip na yun, Andre? Panalong panalo yun, Aris. Hahanapin kita dyan. 27 single ka, dadalang kita ng date. Aris, bibisitahin namin yan. Maraming salamat ulit sa ating Nyora, Mami Chiki. Sa amin pong pagbabalik, ang ilang pasilip sa iba't ibang activities ng The Playground sa Rizal. Abangan sa On The Go kasama si Maui. At sa Dear Dimples naman po, karanasan sa pambubuli, ibabahagi sa atin ni Jana Leones maya-maya. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid!